sa, sorry, isa daw doon sa maleta delivery nangyari pa sa panahon ni former Speaker Velasco under Duterte administration your action. Yun ang pinagtatakahan ko. Dahil hindi pa namin sinusumite yung original ng mga pictures na siyang susuriin ng NBI, makikita mo naman sa metadata ng photo. At sigurado ako yung binabanggit nila, hindi nangyari ng time ni Duterte. At to be specific, yung sa bahay ni Congresswoman Kimbo, ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni Ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin ang nagsabi. Si Pido Garbin naman, narinig ang kwento ni Kimbo. Pero makikita naman nila sa picture later on. Na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022. Ang picture. So, pero it's too early for them to say this kasi hindi pa nga nila sinusuri yung picture. Okay? Question. Attorney, ano po yung naging takbuhan ng mahigit 7 oras na pananatili po ng 18 sundalo, mga Indonesia? Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos. No? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Okay. Sir, ang sabi po meron po mga ilang natapos na at yung iba po ay pinirmahan na po ng ilan sa 18 Marines. Pero meron pong iba na hindi po pumirma. Bakit po gano'n, sir? Hindi, actually hindi pa kasi tapos yung proseso. May mga pumirma pero meron pang supplement na mga katanungan. So parang hindi pa kontento yung mga investigators. Kaya babalik pa kami. Buo po kayong babalik, sir? 18 po kayong babalik next time? Oo, hindi pa nila masabi kung kailan. No? So hihintayin lang po namin yung sabihin nila. Okay? Attorney, bali lahat ng 18 sumalang sa one-on-one interview, bali nakulangan lang sa sagot yung NBI, kaya ipapatawag na nila, tama? Hindi naman nakulangan ng sagot, pero hindi pa tapos yung pagtatanong nila. Pero sir, lahat ng 18 sumalang na. Yes, sabay-sabay po sila. Iba-ibang opisina, iba-ibang kwarto. Na-isolate ang bawat isa. So ano yung initial assessment lang ng NBI na mga identification card pa lang yung meron tayo or even pictures nun? Kasi sabi mo di ba wala na si Salvi ko dito sa Philippines, so mahirap na kumuha ng certificate of Employment. No? So okay naman sa kanila yun na ano yung initial lang na reaction? Yun yung isang hurdle namin dahil yung contract, certificate of employment, mahirap makakuha dahil wala na si Salvico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate noong na-terminate sila last December 30, yung iba January 18. No? Pero may mga ipinakita kami ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Salvico. Halimbawa, yung mga litrato, nakasama nila si Salvico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Salvico. Mga ganun po, no? Iba-ibang, kaya mahaba po yung naging proseso dahil hinihimay-himay ng mga investigators yung iba't ibang mga issue. For you, sir, was it too much yung pagtatanong? You mentioned it was exhaustive. Okay lang po. Kaya nga masaya kami na meron pang susunod na mga araw na ipagpapatuloy ito. Gaya ng sabi naman namin noon, kaya naman lumabas ito dahil gusto nating ilabas ang katotohanan. Sa inyo pong simpat po, attorney, ano po yung na-achieve po nung 18 nating sundalo sa kanilang pagsalang sa pagkatanong sa NBI? Ano po yung na-achieve po nila ngayon?
Well, yung hindi pa natin masabi kung anong na-achieve, no? Kasi it's up to the investigators up to what extent they want to examine the credibility of these witnesses. So siguro pag natapos na yung exercise, malalaman po natin kasi isusumiti nila sa ombudsman. Sir, you mentioned Secretary Amena Pangandaman. In your own words kanina, direkta siya tumanggap Yes. ng kickback. Do you have evidence on that na mapapatunayan nga natin? Yun nga eh, eyewitnesses ang mga ito. So nakita nila na ang gamit ni Secretary Pangandaman ay isang Mercedes na sasakyan at siya mismo ang nandoon at sila ang nakakarga itong mga witnesses natin. No? So eyewitnesses kasi ito. Parang may nakita siyang sinaksak. So wala naman siyang documental evidence na magsasabing sinaksak siya. Ang sinasabi lang niya yung nakita niya. What these witnesses were able to perceive with their own senses. Sir, apart from Pangandaman, sir, sino po yung talagang rekta na binigyan ng mga lahat ng mga suitcases? Yung napangalanan sa affidavit nila, How many ang rektang nakita nila at hindi nakita? hindi sila nagsabi, hindi sila nagbanggit ng isang individual na hindi nila nakita. May lahat ng halos nakita. Among them, sir, sino sa mga kapatid natin na ex-Marines, ang sundalo na nagbigay mismo kay Pangandaman? Please raise your hand. Sa kanila, sir, sorry, if you don't mind. Hindi Sorry, sila, apologies. sa NBI, sinagot nila yan. Okay. Sir, pero ilan po ba ang nagpadala? Dalawa po ng dalawang meetings na sa kanya na daw ay former budget secretary na Parang yun ang maalaman. dalawang meetings. And ilan po yung nagdala, sir? Ilan po sa 18 Marines? Parang dalawa sila. Dalawa po. Kinuha yun ni Secretary Pangandaman sa Horizon. So yung unit ni Congressman Saldico sa 56th floor. So ibinaba lang nila, dinala sa basement, sinakay sa sasakyan ni Secretary Pangandaman. Kailan po ito nangyari? I can't remember. No? Pero sila ang nagsagot naman dyan kanina kung kailan nangyari. Sir, What month po? Wala. Hindi ko maalala. This year po. Hindi naman this year. Mga 2024 siguro yan o 2025. Sir, bukod sa identification, employment evidence, ano pa po yung pinasa natin today sa NBI? Wala pa kaming pinapasa dahil hindi pa humihingi ang NBI. Sabi ko nga kanina, tinitingnan ko yung subpoena nila, ang dami nilang hinihingi ng mga pictures, chat, screenshots, pero hindi nag-dwell yung questioning doon sa hinihingi nila. So may mga iba silang tinanong. If you don't mind, sir, ano po yung mga natanong? Ano po yung mga natanong sa inyo, sir? Ako, hindi ko na-monitor lahat dahil mag-isa lang ako. So, iniikot-ikutan ko lang sila. At saka, pinabayaan ko actually ang NBI. May time nga na nakaupo lang ako doon, nagbabasa. Dahil pinabayaan ko sila. Hindi ko sinamahan yung mga 18.